ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:38 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Happy Monday morning sa inyo nga tanan. Adlaw kita sang Lunes, petsa 11 bulan sang Mayo tuig 2026. Sa liwat akong inyo alagad Emerald Santiagudo kag welcome sa Iloilo Morning. Adlaw na kita sang Lunes, apang kahapon gin sa ulog naton ang adlaw sang mga nanay. Nakagreet na bala kamo sa inyong nanay, mama, mother, mudra sang Happy Mother's Day. Kung wala pa, kami na lang ang mag-greet sa inyo sang belated Happy Mother's Day. Saludo kita sa sakripisyo sang tagsa kananay sa ilang panimalay no bilang silingarin nila ilaw ng tahanan. Pero more than that, kadamo pa sang mga ginaubra nga sakripisyo kag responsibilidad sang isa kananay. Kag ang pagiging isa ka nanay, wala lang na limit no sa isa ka gender, but syempre ginakilala man naton ang sakripisyo sa mga nagaserbe man naton nga nanay, ang mga lola naton, ang mga tatay, ang mga guardians naton, ang mga siblings naton, ang mga manang naton kag manong nga in their own way nagserbe man nga nanay sa aton. Gani, belated happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Hapang subong adlaw sang Lunes, balik na liwat kita sa obra, mga kauturan naton nga nag-celebrate sang Mother's Day. Ano man nga pamaagi kamo nag-celebrate kahapon, apang subong adlaw. Balik na kita ya sa trabaho, especially sa mga kauturan naton nga mga empleyado kag ang mga estudyante naton nga may ara pa sang klase, especially sa tertiary level. Subong nga adlaw ang pag-umpisaya sang libre sakay para sa mga empleyado sa Iloilo City Hall.
Kung madumduman ninyo, una nga nagpahayag ang alkalde nga ang Iloilo City Government magatanyag sang libre sakay pero limitado lang ini sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. 7 karuta ang major jump-off points sa siningintanyag nga libre sakay. Kag ang ining libre sakay no may ara sa 7 karuta kung diin ginakabig ining jump off points kung sa diin ginadulong or gina-pick up ang mga empleyado kag hindi lang ini one time ha bangod aga kag hapon. Ano pa ang rason nga malate ka mo sa inyong opisina sa Iloilo City Hall kay alas 7 sa aga ini nagahalin kag magahalin naman sa Iloilo City Hall pabalik sa 7 ka jump off points ang ining libre sakay. So ang ini nga libre sakay inisyatibo sa Iloilo City Government para magbulig sa mga empleyado nato no especially padayon gyapon naton mabatsyagan ang epekto sa tensyon sa Middle East ang energy emergency bangod sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. So kung nagatanaw ka mo sa Facebook Live, makita ninyo ang sample no nga mga pictures ang ginpatigayon nga libre sakay program sang Iloilo City Government subong ina nga adlaw. So swerte gid ang mga empleyado naton sa Iloilo City Hall nga may ara sila sang libre sakay. Gamit ini ang mga coaster buses nga ginapanagiyahan niya sang Iloilo City Government. Twice ini no ang aga magasugat halin sa 7 ka jump off points kag sa hapon naman magadulong pabalik sa 7 ka jump off points gikan sa Iloilo City Hall. Anyway, sa piyak naman nga bahin no nakibot kita kay kahapon nga adlaw. Adlaw pa naman sa mga nanay sang nagluntad ang ining insidente sang pagpangluthang particularly didto sa may sulod gid mismo sang isa ka mall sa distrito sang Mandurriao. Ang suspect no isa ka security guard kag iya nga gintiro isa ka empleyado sang nasambit man nga grocery store nga nagaobra sa seafood section. So si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nagmando na sa tulid nga investigasyon sa nagluntad nga insidente tapang ang ining suspect no ara na subong sa Iloilo City Police Office Station 5 kag gin-detain na matapos nga wala man nagpalagyo ang ining suspect nga isa ka security guard. Ari bala pamatian naton ang kabahin no sa pagpahayag sa spokesperson sang Office of the City Mayor Mike ang tanan sa pagmando sang alkalde sa tulid nga investigasyon sa nagluntad nga insidente. Nakalabot na kay Mayor Raisa Treñas ang shooting incident nga nagluntad sa may Festive Mall or sa sulod mismo sang Festive Mall dira sa may Mandurriao no kag gintawagan niya immediately ang aton nga City Director si Colonel Wilbert Parilla to immediately conduct sang thorough investigation kag magpadala sang updates regarding sa status sa investigation para ma-ensure naton ang accountability no kag immediately ma-determine naton kung ano gid ang natabo sa likod sa sining shooting incident mismo sa sulod sang mall kag gina-assure naton ang general public nga ang Iloilo City Government naga-coordinate sa Iloilo City Police Office para nga ma-update man kamo sa nagluntad sining shooting incident subong hapon. Nabatian ang kabahin sa pagpayag ni Joy Fantilaga, spokesperson sang Office of the City Mayor. Actually, nakibot kita, no? Kay hindi
lang ini sa sagwa but sa sulod gid mismo sa mall na luntad o kung nagluntad ang shooting incident kahapon. Base diri sa may initial nga investigasyon sang kapulisan do may wala sang pag-intindihanay or may alitan ining duha ka personalidad no ang suspect kag ang biktima. Kag ang gingamit pa naman nga firearms ang suspect na security guard ang issued firearm man. Amo na ba lang sa liwat-liwat no kung may misunderstanding gani kamo kung mga wala pag-intindihanay kamo man lang sa inyong sulod sa trabaho itigid na sabat ang violence no agud maresolba ang inyong mga wala pag-intindihanay never gid naging sabat sa sining mga problema ang pag involved no sa violence or paggamit sa dahas gani nila ginatawag nga dahas. So sa karon ang biktima gindala na sa Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao kag ang suspect nagapabilin nga ara sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 5. Sa iba naman nga balita, kadto kita sa may bahin sang Negros Occidental. Magakuha kita sang update kay do may bag-o naman nga activity nga na monitor sa may Mount Canlaon didto sa may bahin sang Negros Occidental. Ari bala kag magakuha kita sang report gikan kay Hope Torrechan. Radyo Pilipinas, report. Hope, maayong aga. EMS na monitor no sa mga eksperto kung sang Canlaon Volcano Observatory sang DOST PHIVOLCS ang crater glow o kung diri sa aton ginatawag nato no nga banaag dira ina no sa baba o kung sa summit crater sang bulkang Canlaon. Ini sandig no sa advisory nga ginpagwa sang DOST PHIVOLCS kaagahon no sang Mayo 11 alauna sang kaagahon sang Mayo 11. So isa ini ka development no or activity nga posible no senyales nga nagapakita sang magma sa crater sang bulkang Canlaon. So sa advisory again no kaagahon sang May 11 ginpahayag sang PHIVOLCS nga ini ang unang tion no nga nakit-an sang naked eye o kon without sa mga gamit nga equipment bala EMS no ining crater glow o kon banaag sa bulkang Canlaon kag gina pahayag no nga tuga ini sang superheated volcanic gas. Kung madumduman EMS no 2025 early sang 2025 mga around Feb nangin trending topic man no ang crater glow sa bulkang Canlaon. However, gin-correct ato no sang DOST PHIVOLCS kag ginpahayag nga ang nakit-an nga glow sa bulkang Canlaon based sa picture no nga nagtrending last year ato ya superheated plume. But this time, gin-confirm niya no, sang DOST PHIVOLCS nga ang glow dira sa summit crater sang bulkan, crater glow gidya o kon banaag no nga nangin precursor no sa eruption sa Mount Mayon. So sa Mount Mayon last time EMS may ara man sang banaag nga nakit-an no sa bulkang Canlaon. So suno sa DOST PHIVOLCS padayon no nga nagagwa sang volcanic gas o kon mainit nga volcanic gas halin pa sang November 2024 no ang bulkang Canlaon kag mas nangin frequent ini starting April of 2026. So ginobserbahan sang Canlaon Volcano Observatory ang
crater glow no pinaagi sa infrared kag high resolution cameras nga nakita naton subong no sa screen sang Radyo Pilipinas Iloilo. So wala sang dako nga pagsaka sa seismic activity o kon volcanic earthquake no sa Bulkang Kanlaon, pero may ara sang sulfur dioxide emission sa gihapon nagapabilin nga naga-inflate o kung nagabanog no ang Bulkang Kanlaon nga isa man sa mga parametro no sang activity sa Bulkang Kanlaon nga posible senyales no sang padayon o kung wala untat nga magmatic activity sa idalom sang Bulkang Kanlaon. So nagapaandam karon EMS ang DOST PHIVOLCS nga kung magpadayon o kung mag-intensify o kung maglala ining crater glow no o kung banaag dira sa Bulkang Kanlaon, posible man no nga magresulta ini sa magmatic eruption kag pasakaon man no sa alert level 2 or alert level 3 from alert level 2 ang alert status sang Bulkang Kanlaon. So ang reminder diri sang DOST PHIVOLCS no also sang Kanlaon Volcano Observatory nga ang mga pumuluyo o kung ang mga komunidad dira sa may tiilan sang bulkan, especially ang mga sa sulod no sang 4 kilometer permanent danger zone, dapat nakapabilin nga naka-evacuate no as ang ano diri ang klaro nga mensahe diri sang PHIVOLCS nga dapat wala sang pumuluyo no nga nagasulod sa 4 kilometer permanent danger zone kay may ara subong sang risgo no. Kaya posible nga magdala sang peligro, volcanic hazards dira sa Bulkang Kanlaon no kaangay sang pyroclastic density currents o kon mga PDC, lava flow, ang ballistic projectiles, ashfall, rockfall kag iban pa no. So ginainganyo subong ang publiko nga mangin alerto, mangin preparado no sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Kag again no padayon naton nga pangamuyuan ang Bulkang Kanlaon nga magkanay na no kon kalma na ang Bulkang Kanlaon para mapapanaog naton di na naton mapapasaka sa alert level 3. So ma-maintain sa alert level 2 kag hopefully manaog na siya no sa alert level 1 kag alert level 0 EMS. Grabe gali siya kasanag, no? Abi ko nga daw may bilog lang akit-anon sa baba sang bulkan. But kung makita naton sa picture, sa mga kauturan naton nga nagatanaw sang Facebook live, no? Amo na ang ginasaling naton nga glow. O kung banaag nga na kitaan mismo, hindi na kinanglan sang microscope kay visible kuno ini sa naked eye, no? But may na-mention kakaina hope isa lang gid ka clarification, no? Ano ba lang buot silingon kung ginakabig ini nga patimaan sang magmatic eruption, posible nga maglupok bala ang bulkan kung anong ginatawag nga magmatic eruption. Yes, EMS, no? Kaya silinggani sang Kanlaon Volcano Observatory sa aton man nga pag-interview sa ila, bisan alert level 2, may possibility sa gihapon, no, sang eruption. Pero kung this time, since may crater glow nga nakitaan, kung mag-intensify ini siya, EMS, no, kung magsigi-sigi, ang pagbanaag or pag-observe no sang crater glow dira sa Bulkang Kanlaon, posible no ang magmatic eruption, which may mga may mga gases no nga ginapagwa ang Bulkang Kanlaon kay ang crater glow no tuga ina sang superheated volcanic gas. So isa ka senyales dira nga do may ara sang magmatic activity sa sulod. Sa sulod no sang or sa idalom sang Bulkang Kanlaon. So perhaps kung magsigi-sigi ang or mag-intensify man na gani siling sang PHIVOLCS no, kung mag-intensify pasakaon Manila sa alert level 3 ang alert status sang Bulkang Kanlaon, which wala naton ginapangayo, EMS, no, but gina-remind naton ang mga pumuluyo nga preparahan ang anuman nga mga aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Okay, kabay-kabay pa nga magkalma na ang Bulkang Kanlaon kag sa mga kauturan naton nga ara da sa palibot, especially no sa mga areas na ginasabig naton danger zone sa palibot sang bulkan. Magsunod gid kamo sa mga abiso kag latest nga announcement
dira gikan sa inyo nga LGU. Madamo gid nga salamat sa imo nga report, Hope. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Wala ba lang ginabantayan man to naton ang actually ang bulkang Mayon tapos subong nagpakita man sang iyang activity ang bulkang Kanaon. So kabay pa no nga makalma lang ang duha ka bulkan kag dili na mag saka pa ang alert level. Kag padayon man ang aton nga pagbantay sa sitwasyon didto sa may Negros Occidental. Philippine Standard Time, alas 8:58 na sang aga. Wala na ito sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani thank you gid sa mga live viewers naton. Especially ang mga nagatanaw sa Facebook Live kag ang nagapamati sa ilang nga radyo. Sa kinaandan akong inyo alagad, Emerald Santiagudo, kag kita'y kinaliwat buwas bilang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.